Isang laro na lang, pero ito na ang pinaka-importante sa lahat para sa Gilas Pilipinas upang makaalagwa sa next round. Talo man ang Gilas versus Dominicana and Angola, pero meron tayong nakikitang bright spot sa Gilas at ito ay si Kai Sotto. Tahasang sinabi ni Kai Sotto na babawi siya at ang buong team versus Italy. At kitang-kita ngayon sa kanyang mga mata ang fire at sa kanyang body language at sa kanyang boses na ang taas ng kanyang intensity. But we'll bounce back next game. It's a do-or-die game. I mean, every game for World Cup is a do-or-die game, so we're going to prepare for that from now on. We're going to look at this game and learn from it, and then we're going to move on to Italy and prepare. Lumalabas na ang kaiju in him. Ito ang good sign going into the next game na kung saan napakalaking team na naman ang ating makakatapat, and we have an aggressive Kai Sotto who promises to bounce back, perhaps saving his best for last. Pero nakahawa ang energy ito. Sana pagbigyan ang kahilingan ni Kai Sotto at gawing first five sina Kai Sotto and AJ Adu sa game versus Italy. Kasi naalala ko nung dati, nung under 19 lang kami, tandem namin, talagang nakakahawa yung energy ni AJ, sabi ni Kai Sotto. Nandyan rin si Junmar Fajardo na gustong makabawi at feeling niya kayang-kaya nilang manalo. Maganda naman yung laro ng team. May mga lapses lang talaga. So, may kailangan namin i-for it yun. Bounce back tayo next game. Pati si Jordan Clarkson ay inip na inip ng manalo after 2 losses. We're gonna keep fighting. You know, they ain't here supporting us every night, every day. So we're gonna keep fighting for y'all and, you know, keep playing, competing. You know, we trying to get it together and, you know, we trying to get wins for y'all. Nagsalita na ang mga players, and based sa kanilang mga interviews ay kaya nilang manalo. Kayang-kaya nila ang level ng competition. The players are very positive na makukuha nila ang unang panalo versus a very strong team Italy, ang isa sa mga early favorites ng torneo. Pero nakasalalay na talaga kay Coach Jat Reyes kung ano pa ang mga adjustments na kanyang gagawin para sa game against Italy. Napakasakit sa mata tingnan, sa totoo lang ang kanyang sistema. Kahit ano pang sabihin ni Coach, ang mga nakikita ng mga fans ay puro one-on-one ang ating play. Kaya napakadaling basahin. Stagnant offense. Nakatindig lang ang mga players at si Jordan Clarkson lang ang nag-iisang may hawak ng bola. Kaya all his shots are contested. Kaya nagtataka ka pa ba kung bakit very low ang ating field goal percentage? Kaya it's time to make a decision against Italy. Maganda naman ang pasahan natin sa tune-up game sa China. Eh bakit hindi natin yon gagamitin? Samantala, ayon kay Nicolas Batum, hinggil sa maagang pag-alis ng France sa World Cup, I'm ashamed. Nahihiya ako. Ang veteranong member ng Le Bleu ay nagsabi na alam niya ang kanilang basketball koponan ay i-criticize sa kanilang bansa. Nasa loob ng mga 15 years na si Nicolas Batum sa pambansang koponan ng France. Isa siya sa mga naging bahagi ng pagkatalo sa US sa gold medal game sa Tokyo Olympics. Bahagi rin siya ng isa pang gold medal game na pagkatalo sa Eurobasket noong nakaraang taon. Isa sa dalawang pagkatalo sa semi-final round sa huling dalawang FIBA World Cups. Lahat ng iyon ay mahirap at para sa kanya, pero ngayon ito ay mas masahol pa. Talagang mas masahol pa. Ang France ay isang paborito para sa medalya sa paningin ng marami sa pagpasok sa World Cup na ito. At sila ay nasa rank 5 sa buong mundo ayon sa FIBA. Pero hindi pa man nakakalabas ng unang yugto ng torneyong ito, isang napakalaking kahihiyan para sa isang koponan na inaasahan ang sarili na paborito para sa gold medal kapag mag-host sila sa Paris Olympics in 11 months. Ini-eliminate ng Latvia ang France noong linggo ng gabi na nagwagi ng 88-86 sa isang laro sa group stage
sa Jakarta, Indonesia. When you lose in the semis or quarterfinals, it's different. I mean, at least you compete. We did not even get past the first round. We have high expectations. I'm ashamed. Yan ang sabi ni Nicolas Batum. Merong 32 teams sa World Cup, nahati sa 8 grupo na may 4 na koponan bawat isa. Ang unang yugto ay binubuo ng 3 laro sa group stage at nilagay sa alanganin ng France ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pagkatalo sa Canada na may 95-65 sa kanilang unang laban noong Biyernes. Ayon sa FIBA, ito ang pinakamalaking pagkatalo ng France sa isang major na competition mula pa noong 1987. At pagdating ng linggo, alam nilang dapat panalo sila or else. Halos buong laro ay hawak ng France at nawala ito para sa una at huling pagkakataon sa nalalabing 37.7 seconds. At bigla na lamang nawala ang pag-asa na makuha ang medalya. May isang walang kahulugang laro sa Martes upang tapusin ang group stage play laban sa Lebanon. Pagkatapos ay may mga laro sa consolation playoffs. Ngunit wala sa mga larong ito ang may kahalagahan para sa isang koponan na naniniwala na magwagi sila ng ginto. We've got to go home. It's very hard, very tough. Not much to say. We didn't think we would leave the tournament like this. We have to learn from it and come back next year. There isn't anything else to do. Yan ang sabi ng France guard na si Evan Fournier. Ang core ng koponan ay dapat nandoon sa Paris sa susunod na summer. Sina Batum, Fournier, and Rudy Gobert. Si Victor Wembanyama ang number 1 pick ng San Antonio Spurs na hindi sumali sa World Cup upang maghanda para sa kanyang unang NBA season ay nagpaplano na maging bahagi ng Olympic team. Ang France ay sinusubukang makuha si Joel Embiid, isang international free agent, at iniisip din niya ang paglalaro para sa US. Sinabi ni Batum na alam niyang ang koponan ay i-criticize sa kanilang bansa. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.